Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3051-3060. Ang pagpili ng ika-6 na antas. Magsasalita pa sana siya, muling tumunog ang boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo, na nagsasabing, ang susunod na hakbang ay pumunta sa ika-6 na antas ng Xingluo Disk. Kung walang pipiliing umalis ngayon, bubuksan ko ang Xingluo Road. Wait, may tanong ako. Naisip ito ni Yang Yiyu at sa wakas ay nagsalita. Kailangan pa niyang magtanong tungkol sa gantimpala para sa sanggol na may dugo. Ano ito? Sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo sa malungkot na tono. Senior Xingluo, gusto kong itanong kung may gantimpala ba ang aking disipulong si Yang Shu daw. Direktang nagsalita si Yang Yiyu. Alam niya na dapat malaman ni Xingluo ang tungkol sa Blood Infant, kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag ng marami. Totoo nga, ang boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay direktang nagsabi, ang dugong sanggol ay isang nilalang na ipinanganak mula sa mundong ito, at hindi siya binibilang. Ang isang pangungusap lamang na ito ay isang direktang pagtanggi. Bagamat nakaramdam ng panghihinayang si Yang Yiyu, alam din niya na hindi niya kayang labanan ang espiritu ng sandata na si Xingluo. Ito ay teritoryo ng ibang tao, kaya sinabi niya kung ano ang gusto niya. Anyway, ipinaglaban niya ito, para hindi siya magsisi. Ngunit sa pag-iisip ng mabuti, ang diwa ng sandata ay napakakahulugan ng mga salita ni Xingluo. Sa kabaligtaran, tuwang-tuwa si Yang Yiyu. Hindi ba ang subtext ng mga salita ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay nangangahulugan na ang dugong sanggol ay exception dito? Kung gayon, may kwento sa likod nito. Naririnig niya na ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay hindi gustong magsalita tungkol sa dugong sanggol, na parang hindi niya ito gusto o may mga alalahanin. Hindi na nagtanong pa si Yang Yiyu, ngunit kalahating masaya siya at kalahating nag-aalala. Siya ay masaya na ang sanggol sa dugo ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na espesyalidad dito, na nangangahulugan na siya ay magkakaroon ng isang tiyak na espesyalidad dito dahil sa pagkakaroon ng dugo sanggol. Nag-aalala rin siya sa pagiging espesyal ng Blood Infant. Magdudulot ba ito ng iba pang problema? Magagawa ba niyang lutisin ang mga ito sa oras na iyon? Ang sagot ay hindi alam ni Yang Yiyu. Siya, maaari lamang bitawan ang bagay ng sanggol na may dugo. Marahil ay isang magandang bagay para sa sanggol na may dugo na manatiling mababang profile tulad nito. Hindi lang ito mapapanood sa lahat ng oras. Maraming tao na naruroon ang nakatingin sa dugong sanggol. Dahil ang Blood Infant ay hindi nakakuha ng bahagi ng reward, hindi nagtanong si Yang Yiyu. Gayunpaman, ang kanyang tanong ay nakitang sorpresa ng iba. Ang ikinagulat ng lahat ay ang saloobin ng espiritu ng sandata na si Xingluo kay Yang Yiyu. Anong uri ng pag-iral ang espiritu ng sandata na si Xingluo? Sa simula, siya ang uri ng mataas at makapangyarihan. Sa pagharap sa mga makapangyarihang Hidaw Masters na ito, minamaliit niya sila na parang mga langgam. Pero ngayon sinagot na niya talaga si Yang Yiyu. Bagamat hindi masyadong mabait ang kanyang tono, sa wakas ay sinagot ni Xingluo ang tanong ni Yang Yiyu. Bakit hindi? Nagtatanong ka ba sa iba? Natatakot ako na walang makapansin sa iyo, at baka mabugbog ka pa. Maraming tao ang nag-isip sa sarili, nakakainis talagang ikumpara sa iba. Ngunit ano ang magagawa natin? Si Yang Yiyu ay palaging isang freak. Ang bilis ng cultivation niya at lahat ng aspeto ay freaks. Kaunting panahon na lang, at naabot na niya ang ikalawang antas ng hidaw. Maraming mga lumang halimaw na naroroon, kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang banal na paraan ng pangunawa, ay maaari lamang maabot ang unang antas ng hidaw sa isang suntok, ngunit si Yang Yiyu ay nakalusot sa ikalawang antas ng hidaw, na talagang nakakainggit. O inggit. Nakapasok na si Yang Yiyu sa ikalawang antas ng hidaw, ngunit hindi pa. Maraming tao ang nakakaramdam ng hindi balanse. Maging si Julicia at iba pang matandang halimaw na pumasok sa ikatlong antas ng hidaw, ay tumingin kay Yang Yiyu na may sobrang komplikadong mga ekspresyon. Isang malaking sakuna ang batang ito. Sa sobrang bilis ng cultivation, kasama ang ugali ng espiritu ng sandata na si Xingluo sa kanya, tiyak na magiging malaking problema siya sa hinaharap. Ito ang naisip ni Julicia nang tumingin siya kay Yang Yiyu. Siyempre, qualified na si Julicia ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Lao Busi ay pumasok sa ikatlong antas ng paglilinang ng hidaw. Tatlo lang ang tao sa buong venue na nakalusot sa ikatlong antas ng hidaw. Sina Julicia, Ji Wumang, at ang malalakas na lalaki ng Shenlong clan ay itinuturing na malalakas na lalaki na matagumpay na nakalusot. Ito ay hindi lang si Julicia na napupuot kay Yang Yiyu. Mayroon ding mga na-promote pa lamang sa ikalawang antas ng hidaw. Sa madaling salita, napakarami. Alam ito ni Yang Yiyu sa kanyang puso, ngunit nagkukunwari lang siyang hindi alam. Napakaraming tao ang napupuot sa kanya, at lagi na lang ganito. Anyway, basta ang alam niya, mag-iingat siya sa lahat maliban sa sarili niyang mga tao. Siyempre, darating siya mamaya. Hindi na siya mahinang tao ngayon. Kahit na ito ay isang malakas na tao sa ikatlong antas ng hidaw, hindi ito ganoon kadaling harapin siya. Sa tabi niya, pumasok na rin si Sister Mei sa ikalawang antas ng hidaw. Tunay na dragon ang katawan ni Sister Mei, at hindi siya mahina. Sa tatlong makapangyarihang tao na nakarating sa ikatlong antas ng hidaw, mayroon ding isang malakas na tao mula sa angkan ng Shenlong.
Hindi ganoon si Yang Yian. Lahat ay magiging kalaban sa kanya. Mula nang pumasok siya sa mundo ng mga Diyos, nakipagtulungan siya kay Shen Nung Yuming. Magkakampi ang dalawang panig. Hindi siya naniniwala na hindi alam ng malakas na lalaki ng Shen Nung clan. Bukod dito, ang lugar na ito ay ang mundo pa rin ng Void Emperor Plate. Kung may gusto kang gawin dito, depende ito sa mood ng espiritong si Xingluo. Kaya sa ngayon, hindi papansinin ni Yang Yian ang puot ni Julie Zhao at ng iba pa. Ang isa pang problema ay sa ngayon, naabot pa lamang nila ang ikalimang antas, at mayroon pang 4 na antas ng 6, 7, 8, at 9 na naghihintay. Ngayon ay tila sa tuwing pumasa ka sa isang antas, may mga mapagbigay na gantimpala. Ang mga gantimpala na ito ay ang pagpapabuti ng lakas at paglilinang. Hindi ba siya naniniwala na hindi siya makakapag-improve? Ngumiti siya at sinabing ang huli ay ang tunay na malakas. Ito ay normal na paraan lamang. Kung magagalit ka talaga sa kanya, hindi magiging masaya. Makinig kang mabuti, ang ika-6 na antas ay magbubukas sa susunod. Sa oras na ito, patuloy na tumunog ang boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Nagulat ang lahat. Kumpara sa dati, nang marinig ng lahat ang espiritu ng sandata na si Xingluo na nagsasalita tungkol sa ika-6 na antas, talagang may mga inaasahan sila sa kanilang mga puso. Bakit? Dahil pinagbuti pa lang nila ang kanilang paglilinang. Mayroong pinagkasunduan na ngayon ay nauunawaan na ng lahat na sa paglaon mo pumunta, mas malaki ang gantimpala na makukuha mo. Mula ngayon, wala nang 9 na Star Road. Pagsasamahin ang mga ito sa isang 9 na metrong lapad na kalsada na haantong sa ika-6 na antas. Gayunpaman, malinaw kong masasabi sa iyo na mas magiging mahirap ang daan. Kahit na kaya mong pagsamahin ang mga kalsada, mamamatay ka. Siyempre, kung maabot mo ang ika-6 na Star Compass, mas malaki ang gantimpala na makukuha mo. Simula ngayon, dapat pag-isipang mabuti ng mga gustong manatili o umalis. May isang bagay akong nakalimutang sabihin. Kapag nakatapak ka na sa Star Road, hindi ito gagana kahit na gusto mong i-activate ang teleportation order. Magagamit lang ang order ng teleportasyon sa bawat Star Compass. Kung gusto mong i-activate yung teleportation order para umalis sa Starfall Road, hehe, bawal yun. Kaya dapat mag-isip ka ng maayos. Ang oras upang maabot ang ika-6 na Star Compass ay 2 oras. Kung hindi mo maabot ang ika-6 na Star Compass sa loob ng 2 oras, mawawala ang Star Road. Sa oras na iyon, hehe, ang mga hindi nakakarating sa Star Compass sa loob ng tinukoy na oras. Huwag mag-alala. Hindi ka nito papatayin, ngunit ikaw ay itatapon sa kawalan at hindi na babalik. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Kung gusto mong sumuko, pagkatapos ay gamitin ang teleportation order sa 5th Star Compass ngayon. Pagkatapos ay maaari kang lumabas ng natural at hindi na kailangang makipagsapalaran. Totoo na ang mga gantimpala para sa bawat antas ay napakabigay para sa iyo, ngunit ito ay dumarating din sa isang mahusay na presyo. Mag-isip ng mabuti. Sa sandaling tumuntong ka sa Xingluo Avenue, wala nang babalikan. Isaalang-alang ito ngayon. Pagkatapos ng 10 paghinga, bubuksan ang daanan patungo sa ika-6 na Xingluo Avenue. Tandaan na mayroon ka lamang 10 paghinga upang isaalang-alang, at ang seksyong ito ay magbibigay lamang sa iyo ng 2 oras. Ang daan patungo sa ika-6 na Xingluo Avenue ay hindi magiging katulad ng nauna. Ang tunay na saya ay naghihintay para sa iyo. Haha, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na sa kalsadang ito, walang kasama sa kahit anong sitwasyon. Ang bawat isa ay dapat lumakad sa kanilang sariling paraan ng mag-isa. Pagkatapos ng 10 paghinga, ang bawat isa sa inyo ay i-teleport sa ibang posisyon sa Xingluo Road. Sa wakas natapos ang mga salita ng espiritong si Xingluo. Ngunit nakaramdam ng pressure ang lahat nang marinig nila ito. Ang antas na ito ay talagang abnormal. Hindi nila pinapayagan ang tulong sa isa't isa, at pagkatapos na tumuntong sa Star Compass, hindi na nila kailangang gamitin ang order ng teleportation. Kung gusto nilang huminto, mula ngayon, mayroon na lamang silang 10 hininga ng oras. Mukhang hindi madaling makapasa ang level na ito. Bagamat ang oras ay tumaas mula sa 1 oras hanggang 2 oras kumpara sa mga nakaraang oras, malinaw din itong nakasaad na ang antas na ito ay mahirap na lampasan. Ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay hindi ipinaliwanag ang tiyak na kahirapan, ngunit naisip ng lahat na hindi ito magiging madali. Ate Mei, ano sa tingin mo? Hiniling ni Yang Yiyo ang opinyon ng lahat. Mula ngayon, katumbas na ng lahat ang pagiging independent, at walang sinuman ang pinapayagang maglakbay ng magkasama. Ayon sa panloob na pag-iisip ni Yang Yiyo, talagang ayaw niyang makipagsapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay nagsabi na bilang karagdagan sa panganib, kung hindi mo maabot ang ika-6 na Star Compass sa loob ng tinukoy na oras, ang Star Luo Avenue ay direktang mawawala, at lahat ng hindi makakarating sa ika-6 na Star Compass sa loob ng tinukoy na oras ay itatapon sa kawalan. Kabanata 3052 Kasakiman sa isip. Ang panganib ay panganib, ngunit ito ay isang pagkakataon din para sa lahat. Nadama ni Yang Yiyo na ngayon na ang oras para pumili ng sarili niyang landas.
Wala siyang karapatang gumawa ng mga desisyon para sa lahat, na humihiling sa kanila na sumuko at gamitin ang utos ng teleportasyon para umalis. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran, at hindi niya alam kung ang susunod na landas ay magiging mabuti o masama para sa bawat isa sa kanila. Kaya humingi siya ng opinyon ng lahat, hindi pinipilit o pinipilit, at hayaan silang pumili para sa kanilang sarili. Hindi siya makikialam. Bilang tugon, sinabi ni Sister May, magpapatuloy ako. Maayos at maayos ang sagot ni Sister May, nang walang pag-aalinlangan, na inaasahan ni Yang Yio, dahil alam niya ang karakter ni Sister May. Wanwan, ikaw naman. Tumingin si Yang Yio kay Xiong Huan. Ako, gusto kong sumama kay Kuya Yun. Sinabi ni Xiong Huan pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan. Sumimangot si Yang Yio at sinabing, hindi ito tungkol sa pagsama sa akin o hindi. Narinig mo rin ang ipinahayag ng espiritong si Xing Luo ngayon lang. Lahat ay dadaan sa antas na mag-isa, at walang makakatulong. Isa itong pagsubok para sa sarili, at ang pagsubok na ito ay maaaring magdulot ng buhay. Sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Nakinig si Xiong Huan sa mga salita ni Yang Yio sa sandaling ito, at sa susunod na sandali ay tumingin siya sa kanya at sinabing, gusto ko pa ring sumulong. Okay, pero kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong kakayahan para makalusot, maintindihan. Paalala ni Yang Yio sa kanya. Well, naiintindihan ko. Tumango si Xiong Huan. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yio kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong. Mukhang determinado silang tatlo. Panginoong Diyos, pipiliin naming sumulong. Magkakasama ang mga pagkakataon at panganib. Ika-6 na antas pa lang ito. Kung talagang mapanganib, pipiliin nating sumuko sa susunod na antas. Ang daan patungo sa dakilang daan ay magkakasamang buhay ng mga biyaya at sakuna. Tayo pa rin ang lalagpasan ang dapat nating lampasan. Mamaya, kung hindi ito gagana, hindi pa huli ang lahat. Kung susuko tayo, hindi tayo makakalagpas sa level na ito, ang malas natin. Maaari lamang na hindi maganda ang ating paglilinang. Magpahinga ka, Panginoong Diyos. Ang mga sagot ni Duan Xingang at ng iba pang dalawa ay pasok din sa inaasahan ni Yang Yio. Silang tatlo ay pawang mga may karanasang magsasaka, kaya mas malinaw nilang nakikita ang mga kapalaran at mga sakuna ng pagtatanim. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Kung ganoon, ingatan ng lahat ang kanilang sarili. Sana makita ko ang bawat isa sa inyo sa 6th Star Compass. Tumango si Yang Yian. Nagkaisa ang mga opinyon, at walang umatras. Sa katunayan, ito rin ang katatagan ng puso ng tao. Minsan ang pinakabawal sa paraan ng paglilinang ay ang pagiging mahiyain. Kung walang pusong tao, paano ka magtatagumpay? Walang sinuman sa panig ni Yang Yian ang piniling huminto, at si Yang Yian ay tumingin sa iba pang puwersa, at tila walang gumamit ng teleportation order. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, sa bawat oras na pumasa ka sa antas, makakakuha ka ng isang gantimpala. Ngayong natikman mo na ang tamis, natural walang susuko. Pagkatapos, lahat, kailangan mong subukan para malaman mo. Maraming tao ang nag-isip sa kanilang puso, subukan ito muna, at kung hindi ito gumana, gamitin lamang ang order ng teleportasyon upang mag-quit sa susunod na antas. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ng maraming tao na wala silang pagkakataong magpatuloy sa susunod na antas. Tapos na ang oras, simulan na. 10 hininga ng oras ang lumipas sa isang kisap mata. Tumunog ang boses ng espiritu ng instrumentong si Xing Luo. Nang bumagsak ang boses ng espiritong si Xing Luo, naramdaman ng lahat na may puwersang bumabalot sa kanilang mga katawan, at sa sumunod na sandali ay hindi sinasadyang lumipad ang kanilang mga katawan pataas. Naranasan na ito ni Yang Yian noon, at wala siyang pakialam. Ang espiritong si Xing Luo ay nagsabi noon na kapag ang lahat ay pumunta sa ika-6 na Xing Luo Road, hindi na kailangang bumuo ng mga gang, at ang bawat kalsada ay kailangang tapusin ng nakapag-iisa, kaya ang panimulang kalsada ay teleport sa iba't ibang lokasyon. Kaya hindi na kailangang mag-alala. Oo naman, sa susunod na sandali ay lumitaw siya sa isang 9 na metrong lapad na Xing Luo Road, pareho pa rin sa nakaraang Xing Luo Road, maliban na ang lapad ay umabot sa 9 na metro. At sa paligid niya, isa-isang lumitaw ang mga figure. Nang sumunod na sandali ay kumaibot ang mga talukap ni Yang Yian. Masama ang pakiramdam. Sa kanyang puso, talagang sinumpa niya ang espiritong si Xing Luo dahil sa pagiging isang piraso ng tae, at 2 malalaking kaaway ang lumitaw sa harap at likod niya. 10 metro sa harap niya ay si Julie Zha, at 10 metro sa likod niya ay si Ji Wumeng. Pareho silang malalakas na lalaki sa ikatlong antas ng Hidao. Sinadya ba ito? Talagang. Ang pag-aayos ni Yang Yian na sampin si Xing Luo ay malamang na sinadya. Ang ganitong pagsasaayos ay maaaring magagarantiya na ang 2 taong ito ay paglalaruan siya sa isang kritikal na sandali. Pero wala siyang choice. Sino ang nagsabi na ito ay ayusin ng espiritu ng sandata na si Xing Luo? Ang taong ito ang ganap na master ng Void Emperor. Sino kayang gumawa ng kahit ano sa kanya? Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Maaari ka lamang maging maingat sa 2 kaaway sa harap at likod. May mga lobo sa harap at tigre sa likod. Natigilan din si Julie Zha nang makita siya, tapos ngumisi siya ng masama.
Blanko ang ekspresyon ni Ji Wumong sa oras na iyon, ngunit alam ni Yang Yiu na sa pagkakataong ito ay talagang mahirap. Kahit na ano, ito ay ganito, at wala siyang paraan upang baguhin ito. Kung talagang gustong paglaruan siya ng dalawang matandang immortal na ito sa isang kritikal na sandali, maaari lamang siyang lumaban. At saka, hindi siya walang backup plan. Lam-ingaling si Yang Yian, at sa katunayan, si Mei Jia at ang iba ay hindi naghiwalay, at bawat isa ay nasa likuran niya. Ngayon ay maaari lamang ipagdasal ni Yang Yian na maging maayos ang lahat sa pagkakataong ito, at hindi siya makatutulong. From now on good luck na lang hehe, by the way, maraming masasayang bagay sa kalsadang ito, haha. Tumunog ang boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Boom! Nang bumagsak ang mga salita ng espiritu ng sandata na si Xingluo, isang dagandong ang tumunog, na parabang isang alon ang hinampas sa Xingluo Avenue, at ito ay kumislap. Ngunit sa sandaling ito, unang naramdaman ni Yang Yian na isang mensahe ang lumitaw sa kanyang isipan, tulad ng isang marka ng inscription na pumapasok sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali ay naunawaan niya ang kahulugan, ito ay talagang isang inscription, ngunit ang kahulugan ng inscription ito ay isang salita ng kasakiman. Nagsimula na ang timer, 2 oras, haha, I wish you good luck. Muling hinimok ng boses ng espiritu ng sandata si Xingluo. Si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinuan, at nang tumingin siya sa paligid, ang lahat ay tila pareho, at isang salita ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang isip. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko na maintindihan ngayon. Ngunit tiyak na may kaugnayan ito sa susunod na Xingluo Road, naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili. Kasunod ng paghihimok ng espiritu ng sandata, si Xingluo, nagsimulang kumilos ang ilang tao. Si Julie Zhao ay tumingin sa likod na may katuwaan, at pagkatapos ay nag-flash palayo. Lumang bagay. Bulong ni Yang Yiu sa sarili, paanong hindi niya alam ang ibig sabihin nito? Siya, gumawa ng isang hakbang pasulong at nagsimulang sumulong. Sa puso niya, iniisip niya, hindi ko alam kung anong mga balakid ang lalabas sa kalsadang ito. Sa isang kisap mata, naglalakad si Yang Yiu, ngunit nalaman niyang walang tao sa paligid niya. Paglingon niya, wala namang tao sa likod niya. Nalilito. Parang hindi naman masyadong mabilis ang lakad ko, bakit wala akong makitang figure? Pagtingin sa malayo, ganoon din, kahit sina Julie Zhao at Ji Wumong ay wala na. Kakaiba. Bamulong si Yang Yiu, iniisip sa kanyang puso, ano ang mali? Hindi niya naramdaman na napakabilis o mabagal ng kanyang takbo, bakit wala siyang makitang figure sa harap at likuran niya? Ano man ang mangyari, hanggat walang ibang problema, sumugod ka muna, at kapag naabot niya ang ika-6 na Xingluo, natural niyang malalaman kung ano ang nangyayari. Susunod, direktang pinaandar ni Yang Yiu ang hangin at mga pakpak ng ulap at sumugod pasulong. Kabanata 3053, Sanggol na Dugo. Lumakad pasulong si Yang Yiu ng mahabang panahon sa estado ng Fengdian Wings, ngunit walang lumitaw sa harap o likod niya. Natarante siya nito. Anong nangyari? Nasaan ang mga tao? Mabilis ba siya? Hindi siya masyadong mabilis. Siya ay mabagal, ngunit hindi masyadong mabagal. Logically, kahit hindi siya makahabol, hindi niya mamiss ang isang tao. Ang 20 o higit pang mga tao ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na lahat sila ay nawala. Ngunit paano ito magiging posible? Naramdaman ni Yang Yiu na may mali. Ngunit walang mali. Sa sobrang pagkalito niya, nakita niyang lumitaw ang star compass sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa siya. Wala siyang pakialam kung tama ba ito o hindi. Dahil lumitaw ang star compass, aakyat muna siya. Sa pangkalahatan, kailangan niyang makarating sa punto. Walang ibang mahalaga. Hindi nagtagal ay narating niya ang star compass sa 3 o 2 hakbang. Nang umakyat siya sa star compass, nalaman niyang may nakabitin na divine light. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpakita na mayroong hindi bababa sa daan-daang mga banal na prutas. Agad na umagos ang laway ni Yang Yiu. Daan-daang mga banal na prutas, sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng isang kapalaran. Sa pag-iisip na ang 2 banal na prutas ay halos nakatulong sa kanya upang mapabuti ang kanyang kaharian, hindi kaya isang kapalaran kung daan-daang mga banal na prutas ang lumitaw. Ang pangunahing punto ay walang sinuman ang nagnanakaw sa kanya. Walang tao sa malaking star compass. Malapit nang umagos ang laway ni Yang Yian, at agad niyang sinimula ng pagkolekta ng mga banal na prutas na lumulutang sa hangin. 1, 2. Si Yang Yian ay pumili ng 10 sa isang hininga. Tuwang-tuwa siya. Bawat sandali ay naglalabas ng malakas na enerhiya ang banal na prutas. Iniligpit ni Yang Yian ang 10 banal na prutas at naghanda upang magpatuloy. Mahigit 9 ang naghihintay sa kanya na pumili. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang leeg, at pagkatapos ay narinig niya ang tinig ng dugong sanggol. Dad, tumigil ka na. Natigilan sandali si Yang Yian. Natutulog ang sanggol na may dugo, ngunit hindi niya inaasahan na madyay gising ito sa sandaling ito at hiniling sa kanya na huminto. Tila medyo sabik na marinig ang boses, ngunit sa oras na ito, ang mga mata niyang ay nakatutok lamang sa maraming mga banal na prutas na lumulutang sa hangin. Sa kanyang mga mata, ito ay mga advanced na banal na bagay, at umaasa siyang pagbutihin ang kanyang lakas at talunin ang kaaway.
Sumagot siya ng casual, nagising na si Dower, sandali, hintayin ng Panginoon na kolektahin ang mga banal na prutas na ito. Habang nagsasalita siya, si Yang Yiu ay lalakad ng 1,000 hakbang pasulong. Ngunit sa oras na ito, ang sanggol na may dugo ay nababalisa, nasa panganib si tatay, tumigil ka. Habang nagsasalita siya, kinagat ng dugong sanggol ang leeg ni Yang Yiu. Heis! Napahinto si Yang Yiu sa sakit at napabuntong hininga. Medyo panunuya, Dower, ano bang nangyayari sa iyo, hindi ka masunurin. Kahit na sinisisi niya ang dugong sanggol, tumigil si Yang Yiu, ngunit wala siyang ginawa sa dugong sanggol. Iniunat niya ang kanyang kamay upang alisin ang dugong sanggol sa kanyang leeg, hinawakan ito sa kanyang mga bisig, tinitigan ang dugong sanggol at sinabi, Dower, hindi ka ba masunurin? Nasa panganib si tatay sa unahan, hindi makagalaw. Bata ang boses ng Blood Baby, ngunit ito ay nababalisa at nag-aalala, at sa pagkakataong ito nang magsalita siya, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at kumaway sa harap ng mga mata ni Yang Yiu. Ngunit sa mga mata ni Yang Yian, nakita niya ang pagkislap ng dugo sa maliit na kamay ng dugong sanggol. Ramdam niya ang pagkabalisa at pag-aalala ng dugong sanggol sa mga oras na ito. Malaki ang tiwala niya sa saradong alagad na ito. Hindi siya umiwas at hinayaang dumaan sa kanyang mga mata ang maliit na kamay ng dugong sanggol. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Yian ang lamig sa kanyang mga mata. Ngunit naramdaman niyang lumabo ang kanyang mga mata ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay naging mas malinaw at mas malinaw. Pagkatapos ay huminga si Yang Yian ng malamig na hininga sa kanyang puso. Ngayon ay naintindihan na niya sa wakas. Ang dugong sanggol ay naging iligtas sa kanya. Alam niya na siya ay nabulag, at siya ay nabulag mula pa sa simula. Masasabi pa nga na siya ay nakatayo doon at hindi gumagalaw. Nasaan ang ika-6 na bituin na kumpas? Nasa Xingluo Avenue pa rin siya sa sandaling ito, at nakatayo siya sa gilid ng Xingluo Avenue. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa paglabas, na nangangahulugan na kung gagawin niya ang hakbang na ito, siya ay mapatapon sa kawalan. Walang banal na prutas sa harapan niya. Hindi siya nabulag ng ilusyon. Heis! Napabuntong hininga si Yang Yian. Napakalakas ng ilusyon. Niloko pa siya nito. Hindi niya naramdaman ito nang magsimula ito. Ngunit ngayon ay malinaw niyang naunawaan na ito ay isang ilusyon na nagsimula noong una silang tumuntong sa Xingluo Road. Sa pag-iisip ng mabuti, dapat ay pumasok siya sa ilusyon ng lumitaw sa kanyang isipan ang salitang, kasakiman. Napakahirap talagang bantayan. Noong una, nagtataka pa siya kung bakit lumabas sa isip niya ang salitang, katakawan. Ngayon ay alam na niya sa wakas na ang salitang, kasakiman, na ito ang hadlang patungo sa 6th Xingluo Road, at natrap nito ang lahat sa simula. Ang kasakiman ay napapahamak. Kung hindi dahil sa paalala ng dugong sanggol, kung hindi dahil sa paggising ng dugong sanggol, baka siya ay ipinatapon sa kawalan. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ha! Napabuga si Yang Yiu ng maputik na hangin. Hinawakan niya ang dugong sanggol at hinalikan ang maliit na mukha ng sanggol na may dugo at sinabing, magandang bata. Hehe, magaling si Daddy. Itinaas ng Blood Baby ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang mukha ni Yang Yiu. Ang init ng tagpong ito ay nagpatunaw sa puso ni Yang Yiu. Alam niyang nakatitig siya sa malaking pressure at iniiwan ang dugong sanggol. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Ang batang ito ay isang masamang bituin at isang demonyong sanggol sa paningin ng iba, ngunit para sa kanya, ito ay isang tunay na maswerteng bituin. Muli, kahit na ang dugong sanggol ay lumikha ng isang malaking sakuna sa hinaharap, siya, bilang isang master, ay hindi magagawang labanan. Ang mga ilusyong ito ay tila walang epekto sa dugong sanggol. Kinumpirma rin ito ang naunang haka-haka na ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nag-aatubili na sabihin kapag pinag-uusapan ang dugong sanggol. Oo naman, ang dugong sanggol ay isang natatanging pag-iral dito. Sa opinyon ni Yang Yiu, ang dugong sanggol ay isang panlabas na pag-iral sa kanya. Hindi bababa sa iyo ng kaso para sa kanya. Sa dugong sanggol, hindi siya maapektuhan ng ilusyon. Siya, umiikot lang sa iisang lugar. Hindi niya alam kung nasaan ang ika-6 na star compass. Matapos mamulat, ang mukha ni Yang Yiu ay nagbago ng husto sa susunod na sandali. Lumingon siya para tignan. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Sister May at sa iba pa. Maging siya ay nalinlang sa ilusyon. Kung hindi siya Jin Aisang ng dugong sanggol, siya ay ipinatapon sa kawalan. Paano naman si Sister May at ang iba pa? Lumingon si Yang Yiu at biglang naging kalahating maliwanag ang kanyang isip. Nakita niya sina Sister May at Xiong Huan, ngunit hindi niya nakita sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Isa lang ang ibig sabihin nito. Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay humakbang sa kawalan sa ilalim ng ilusyon. Nagulat si Yang Yiu at naisip ang bumalik para dalhin sa tabi niya sina Sister May at Xiong Huan. Nag-aalala siya na pareho silang tumuntong sa kawalan at mapatapon sa ilusyon. Ngunit sa sandaling lumingon siya, isang banal na liwanag ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa at hamarang sa kanya. Pagkatapos ay tumunog sa kanyang isipan ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo, na nagsasabing, Anak, sinabi ko na ang lahat ay pupunta sa kani-kanilang paraan sa antas na ito. Kung sino ang manggahas mong tulungan ay mamamatay. Ang
Mamamatay tao at malamig na boses ang umalangaw sa kanyang isipan, na nagpagan sa puso ni Yang Yiyo. Kabanata 3054, ang No. Isa. Kinailangang huminto si Yang Yiyo nang marinig niya ang tinig ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Napigilan siya ng isang puwersa. Kahit na gusto niyang hanapin sina Sister Mei at Xiong Huan, hindi niya magawa. Nang marinig ang mga salita ng espiritu ng sandata na si Xingluo, hindi siya nang ahas na pumunta. Hindi ba niya narinig ang sinabi ng lalaking ito na mamamatay ang sinumang maglakas loob na tumulong sa isang tao? Mukhang kailangan talagang ipasa ang antas na ito ng nakapag-iisa. Huminto siya, at sa kanyang isipan ay naalala niya ang medyo galit na boses ng espiritu ng sandata na si Xingluo, na kahit na may bakas ng babalat dito, masyado ka, bata. Hindi mo masabi sa sarili mo, at tumutulong ka pa rin sa iba. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka o ang iyong mga kasama? Ang pagkakaroon ng sanggol na may dugo ay lumabag na sa Emperor Plate off. May dala kang dugong sanggol. Naging sapat na ang aking pasensya sa iyo. Huwag kang gumawa ng gulo, kung hindi ay ipatapon kita sa kawalan. Ang diwa ng sandata ng mga salita ni Xingluo ay puno ng pagbabanta, na naging dahilan upang manginig si Yang Yiyo sa takot. Ngunit sa kabaligtaran, siya ay napuno ng matinding kawalan ng kakayahan at sinabi, nasaan ang aking 3 tauhan? Masama ang pakiramdam ni Yang Yiyo nang hindi niya makita si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Kapag tinanong niya ito ay isang malaking bagay. Hindi siya pinansin ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Ang mukha ni Yang Yiyo ay lumubog, ngunit wala siyang paraan. Alam niyang tapos na. Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay wala doon sa ngayon, malamang. Walang paraan, kaya lang niyang sumuko. Siya. Hindi ito maasikaso, at hindi nila siya papayagan. Damn it. Nagmura si Yang Yiyo sa kanyang puso, at maaari lamang magdasal na sana ay magtagal sina Sister Mei at Xiong Huan. Para sa kanyang sarili, masigurado siya sa sandaling ito na ang Blood Baby talaga ang plug-in niya. Maging ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay walang magawa nang magsalita siya tungkol sa dugong sanggol. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin na sa mundo ng Void Emperor Plate, kapag kasama niya ang Blood Baby, may magagawa nga siya na lampas sa common sense? Nang iniisip ito, nag-aalala si Yang Yiyan tungkol sa mga problema ni Duan Xingang at ng dalawa pa, ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya at tinanong si Xiaoying sa mahinang boses, kung si Tatay Daor ay ipinatapon sa kawalan, maaari mo bang hilahin si Tatay pabalik? Si Xiaoying ay nasa mga bisig ni Yang Yiyan, nag-isip sandali at sinabing, kaya ni Tatay Daor. Nang lumabas ang mga salitang ito, tumalon ang puso ni Yang Yiyan, at nasa sabik siya. Sa ganitong paraan, nakumpirma ang pagdaraya ni Xiaoying. Kahit na si Sister Mei at ang iba pa ay ipinatapon sa kawalan, maaari niyang hayaan si Xiaoying na hilahin sila pabalik sa oras na iyon. Ngunit ngayon ay hindi na kailangang magmadali, upang hindi mapuko ang diwa ng instrumento na si Xingluo, at pagkatapos ay malalagay siya sa problema. Sa kasong ito, gamaan ang pakiramdam niya at nagsimulang maglakad sa sarili niyang paraan. Lumingalinga si Yang Yiyan sa paligid, sa katunayan, hindi lamang si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, kundi pati na rin ang ilang iba pang mga tao ang nawawala, na nangangahulugan na ang ibang mga tao ay ipinatapon din sa kawalan, at naramdaman ni Yang Yiyan na balanse. Para naman kay Sister Mei at Xiong Huan, wala siyang pakialam sa kanila pansamantala. Sumang-ayon si Yang Yiyan sa sinabi ng espiritong si Xingluo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas na tatahakin, at hindi okay na umasa sa tulong ng iba. Tunay na mahirap at mapanganib ang kalsadang ito, ngunit ito rin ay sariling paglilinang. Sana makalabas sina Sister Mei at Xiong Huan. Ngayon siya mismo ang pinaka-relax, dahil sa pagkakaroon ng Blood Baby, hindi siya nag-aalala na maapektuhan ng ilusyon sa kalsadang ito. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Yiyan ang isang bagay na lubhang kawili-wili, iyon ay, kasama si Julie Zhao at iba pa, tila lahat ay apektado ng ilusyon. Ang impluwensya ng ilusyong ito ay talagang nagmumula sa salitang kasakiman na lumalabas sa isipan sa simula. Ito ay isang uri ng puwersang humahadlang. Ang laki ng impluwensya ng ilusyon ay depende sa kung ang iyong puso ng tao ay matatag o hindi. Kung wala kang kasakiman sa iyong puso, natural na hindi ka maiipit sa ilusyon. Kung ikaw ay may kasakiman, ito ay magiging mapanganib. Tulad ng ginawa niya sa simula, nakita niyang madali niyang naabot ang ika-6 na Star Compass, at pagkatapos ay nakita niya ang daan-daang mga banal na prutas na lumilitaw sa Star Compass. Matapos matikman ang tamis ng mga banal na prutas noon, bumangon ang kasakiman ni Yang Yiyan. Sa ilalim ng kasakiman na ito ay isa-isa niyang tinipon ang mga banal na bunga sa ilusyon. Kung ang dugong sanggol ay hindi siya ginaisang sa kritikal na sandali, siya ay nahulog sa kawalan ng isang hakbang ang layo. Kung ikukumpara sa ilusyon ng ibang tao, ito ang kaso. Ang antas na ito ay mapanganib, ngunit hindi ganap. Hanggat kaya mo ang tukso ng kasakiman, magiging maayos ka. Kung nakikita mo sa pamamagitan ng ilusyon, natural na lalabas ka sa ilusyon. Kung ang kasakiman ay masyadong mabigat, ito ay ang kalaliman, at ang wakas ay maaari lamang ipatapon sa kawalan. May tiwala pa rin si Yang Yiyan kina Sister Mei at Xiong Huan.
Si Xiong Huan ay may simpleng pag-iisip at siya ang hindi malamang na matukso ng kasakiman. Sa tingin ko ay dapat nakayanin ito ni Xiong Huan. Para naman kay Sister Mei, hindi ito kayang hawakan ni Yang Yian, kaya't maaari lamang niyang ipagdasal na umalis siya sa ilusyon. Kahit na para sa mga Diyos, ang kasakiman ay walang hanggan. Sapagkat hanggat may pusong nagnanais ng mas mataas na larangan ng paglilinang, ito ay walang hanggang kasakiman. Depende kung sino ang makakapigil nito. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa kalituhan. Ang ilang mga tao ay maaaring napansin ang problema ng ilusyon at tumayo ng hindi gaanong kumikilos, habang ang ilan ay lumakad sa gilid ng Xingluo Road at tila sila ay ipapatapon sa kawalan sa ilang hakbang. Ang ikinalungkot ni Yang Yian ay ang ilang makapangyarihang tao tulad ni Julie Zhao ay gumalaw ng kanilang mga paa, ngunit sa wakas ay tumigil sila. Lihim siyang napabuntong hininga sa kanyang puso na ang estado ng pag-iisip ng mga may malakas na paglilinang ay napakalakas pa rin. Ang mga taong ito ay malinaw na napansin na may mali at naniniwala na sila ay lalabas sa ilusyon. Pati sa sarili niya, hehe. Siyang lang ang matino habang ang iba ay lasing. Nang makitang ang lahat ay nakulong sa ilusyon at hindi gumagalaw, ngumiti siya at humakbang pasulong kasama ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig. Ang Xingluo Avenue sa antas na ito ay determinado na ngayong maging puwersa ng kasakiman. Mula sa antas na ito, ang puwersa ng pagharang ay nagbago din mula sa isang material na sagabal tungo sa isang puwersang pangharang na espiritual. Parang magaan, pero nakakadurog talaga ng puso. Napakadelikado. Buti na lang, basta makalabas ka, walang magiging problema. Katumbas niya ang pagdaraya sa dugong sanggol, pagbukas ng plug-in, at nakarating na. Bagamat talagang gusto niyang itago si Julie Zhao at iba pang mga kaaway sa sandaling ito, maaari lamang siyang sumuko pagkatapos ng babala ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Ngayon magpatuloy sa paglalakad pasulong. Ang atensyon na ito ay nagpasya na siya ang unang nangunguna muli. Dower, may panganib pa ba? Nararamdaman mo ba? Tanong ni Yang Yiu sa Blood Baby. Hindi, Daddy, huwag kang mag-alala, hindi ilalagay ni Dower sa panganib si tatay. Ang boses ng sanggol na may dugo ay tumunog, ngunit nagbigay ito ng malaking kumpiyansa kay Yang Yiu. Good boy, fair na, hintayin mo muna sila sa dulo. Tumawa si Yang, at ang hangin at mga pakpak ng ulap sa likod niya ay kumikislap, na naglaho sa isang sinag ng liwanag at nawala sa lugar. Makalipas ang mga 10 minuto, isang malaking star compass ang sa wakas ay lumitaw sa paningin ni Yang Yiu. Haha, nandito na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, umakyat si Yang Yiu sa ika-6 na star compass. Siya na naman ang nauna. Ito ang pinaka-nakaka-relax na oras para sa kanya. Umalingaw-ngaw sa buong kalawakan ang mapagmataas na tawa ni Yang. Nakalabas na ang kabanata 3055. Ang 6th star compass ay eksaktong kapareho ng laki ng 5th star compass. Sa sandaling ito, siya ang unang sumakay sa 6th star compass. Ang takdang oras na itinakda ng Spirit of the Keep Spirit ay 2 oras. Wala pang kalahating oras sumakay siya sa 6th star compass. Ito ang pinakamadaling landing. Para sa iba, ito ay talagang isang lubhang mapanganib na pagsubok. Para sa kanya, na nagkaroon ng Blood Infant, napakadaling maabot ang layunin. Ngayong iniisip ko ito, hindi nakakagulat na binanggit ng espiritu ng Keep ang Blood Infant sa malungkot na tonong iyon, ngunit napatunayan din ito na ang espiritu ng Keep ay tila walang paraan upang harapin ang Blood Infant. Kung hindi, natatakot ako na matagal na itong nagkagulo. Nakatingin sa walang laman na 6th star compass, nakaupo lang si Yang Yiu na naka-cross-legged at naghintay. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Sa kanyang puso, lihim niyang inaabangan ang magiging pabuya ng 6th star compass. Hindi pa ito sinabi ng espiritu ng Keep Spirit. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yang Yiu na maraming tao ang aalisin. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Anyway, pagkatapos maalis si Loud One at ang iba pa, hahayaan niyang hilahin sila pabalik ng Blood Infant kapag lumabas sila. Nakaupo sa ika-6 na star compass, nais ni Yang Yian na pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni, ngunit hindi siya kumalma ng mahabang panahon. Kung tutusin, nag-aalala pa rin siya kay Sister Mei. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong lang niya si Xiaoying, Dower, maaari mo bang mahanap si Loud One at ang 3 pa ngayon? Tumango si Xiaoying at sinabing, si tatay at ang 3 pa ay nasa kawalan. Bagamat siya ay nakahanda sa pag-iisip, lumubog ang puso ni Yang Yian matapos marinig ang kumpirmasyon mula sa bibig ni Xiaoying. Oo nga, si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay pumasok sa kawalan, at silang 3 ay hindi pa rin sapat. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yian sa Dao ay naapektuhan ni Duan Xingang at ng 2 pa, at siya ay medyo nairita. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, nagngangalit siya at sinabing, Dower, gusto kong ibalik mo silang 3 ngayon. Kaya mo ba? Tumango ang munting dugong sanggol at sinabing, oo. Tuwang-tuwa si Yang Yian, Dower, magpakabait ka, ibalik mo sila ngayon. Oo, okay, Dad. Tumango ang dugong sanggol, at sa susunod na sandali ay tumalon siya mula sa mga bisig ni Yang Yian, direktang lumipad palabas, naging dugong ilaw, at nawala sa gitna ng malawak na kawalan sa isang kisap mata.
Pagkatapos lamang na lumipad ang dugong sanggol, ang tinig ng espiritu ng instrumentong si Xingluo ay umalangaw-ngaw sa tahimik na mundo, na galit na nagsasabi, "Anak, kahit na hayaan mong ibalik silang tatlo ng dugong sanggol, tiyak na maaalis sila at aalis sa mundo ng Void Emperor Plate." Matapos marinig ang tinig ng espiritu ng instrumentong si Xingluo, natuwa si Yang Yian sa kanyang puso. Bagamat ang tinig ng espiritu ng instrumentong si Xingluo ay puno ng galit, walang ibang mabigat na parusa. Sinabi lang nito na kahit na mailigtas si Lao Duan at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ng dugong sanggol, maalis sila at aalis dito. Maaaring ganap na tanggapin ni Yang Yian ang resultang ito. Kung ikukumpara sa pagpapatapon sa kawalan, umaasa si Yang Yian na silang tatlo ay makakaalis ng ligtas. Ito ay ganap na katanggap-tanggap sa kanya. Walang problema, kapag bumalik sila, hahayaan ko silang gamitin ang teleportation order para umalis sa mundo ng Void Emperor Plate. Agad na tumugon si Yang Yian sa espiritu ng sandata na si Xingluo. Ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay umungol sa kawalan ng kasiyahan. Ngunit walang sumunod na galaw. Nangangahulugan ito na ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay pumayag sa pag-uugali ng sanggol na may dugo, o sa kanyang pag-uugali. Mas masaya si Yang Yian tungkol dito. Alam niya na ang pagkakaroon ng dugong sanggol ay talagang isang alternatibo dito. Ang mga patakarang itinakda ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay ganap na walang bisa para sa sanggol na may dugo, o ang mundong nilikha ng emperador na ito ay hindi wasto para sa sanggol na may dugo. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Yang Yian na makaramdam ng lihim na kasiyahan, at matapang na nagtanong, "Senior Xingluo, may magagawa ba ang Blood Infant dito?" Ang kanyang tanong ay nabingi, at ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay hindi sumagot sa kanya, ngunit mas tiwala siyang sa kanyang puso. Hindi nagtagal, mga wala pang 10 paghinga, ang dugo ay kumislap sa itaas ng langit. Biglang tumangala si Yang Yian at nakitang si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong na lumulutang mula sa kaibuturan ng kawalan, at may dugong liwanag na nakapalibot sa kanilang tatlo. Huwag mo nang isipin iyon, alam ni Yang Yian na ang dugong sanggol ang nagpabalik sa kanila. Sa sumunod na segundo, isang kislap ng dugo ang lumitaw sa kanyang harapan, at si Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong at ang dugong sanggol ay nakatayo sa kanyang harapan. "Salamat, Panginoong Diyos, sa pagligtas mo sa aking buhay." Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay nahihiya at mukhang nagpapasalamat nang harapin nila si Yang Yian. Noon, lahat sila ay nalilito sa ilusyon, at pagkatapos na umusbong ang kanilang kasakiman, sila ay ipinatapon sa kawalan, ngunit nang sila ay matauhan, huli na ang lahat. Pagkatapos nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa kawalan, alam din nila na ito ay isang ilusyon sa simula, at nawala ang kanilang sarili sa sikretong silid. Ngunit huli na ang lahat. Desperado na sila para maging handa na ipatapon sa kawalan ng tuluyan, ngunit hindi nila inaasahan na sa kawalan ng pag-asa, ang dugong sanggol na pala ang sumulpot at isa-isang hinayla sila pabalik. Ipinaalam nito sa tatlong tao na tiyak na ang Panginoong Diyos ang nagpadala ng dugong sanggol. "Haha, huwag kang magpasalamat, salamat kay Dower kung gusto mong magpasalamat sa isang tao. Kung hindi dahil kay Dower, hindi kita maibabalik sa Star Compass." Nakahinga ng maluwag si Yang Yiu nang makitang ligtas silang tatlo. Dinampot niya ang dugong sanggol at hinalikan ito sa mukha. "Nagpapasalamat kami sa Young Master." Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay lubos na nagpapasalamat. Sa pag-iisip ng katotohanang napigilan nila si Yang Yiu na linisin ang dugong sanggol noon, namula si Duan Xingang at ang dalawa pa. "Hindi ko inaasahan na ililigtas ng Blood Infant ang kanilang buhay. Nahihiya talaga ako kapag sinasabi ko ito. Hehe, Dad, save." Humajijek ang Blood Infant at ipinahayag ito. Sa sandaling ito, si Duan Xingang at ang dalawa pa ay talagang nabigla. Maaaring hilahin sila pabalik ng Blood Infant mula sa kawalan. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Napabuntong hininga si Yang Yiu at sinabing, ang pag-iral ni Dower dito ay isang anomalya. Nilabag nito ang mga alituntuning itinakda ng Spirit of the Stars, kaya hiniling ng Spirit of the Stars na tuluyan kang lumabas at huwag manatili sa Void Emperor World na ito. Susunod, gumamit kayong tatlo ng teleportation order para lumabas. Kapag nakarating ka na sa outside world, hintayin mo kaming lumabas at sumali. Nang marinig itong sinabi ni Yang Yiu, natigilan si Duan Xingang at ang dalawa pa, ngunit mabilis nilang napagtanto na may kapalit ang pagliligtas sa kanila. Kahit na ito ay isang awa, ito ay higit na mabuti kaysa sa pagpapatapon sa kanila sa kawalan. Siya yumukod at sinabi, "Tatanggapin ko ang pangalan ng Panginoon ng Diyos." "Pumunta ka." Ikinumpas ni Yang Yiu ang kanyang kamay. Alam niyang buti na lang at buhay silang tatlo. Ito ay magiging mas ligtas pagkatapos lumabas kaysa dito. Wala na akong hinihiling pa. Mula sa sandaling silang tatlo ay ipinatapon hanggang sa kawalan, nangangahulugan ito na ang kanilang pagkakataon sa Void Emperor World ay natapos na. Walang dapat pagsisihan. Sa susunod na sandali, kinuha ni Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ang teleportation order, yumukod kay Yang Yiu at sa dugong sanggol at nagsabi, "Panginoong Diyos, ingat po kayo." Pagkatapos, nahulog ang mga salita, na-activate nila ang order ng teleportation. Matapos kumislap ang banal na liwanag, nawala sa lugar ang tatlo.
Sa pagkakataong ito, maaari na itong ituring na isang kalamidad. Hinawakan ni Yang Yiyu ang dugong sanggol at patuloy na naghintay. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay lumitaw ang unang tao sa ika-6 na Star Compass. Nagulat ang taong ito kay Yang Yiyu. Hindi si Julie Zhao o Ji Wumeng gaya ng inaakala niya, kundi isang malakas na lalaki mula sa Shenlong clan. Nang lumitaw ang taong ito, nakita niya si Yang Yiyu na hawak ang dugong sanggol, at ang kanyang buong katawan ay nagulat. Halatang hindi niya akalain na may mas maagang makakasakay sa 6th Star Compass kaysa sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya itong papalapit, ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Yiyu at sinabing, Shenlong Haoran ng Shenlong clan, makipagkita sa kapwa Daoist na si Yang. Kabanata 3056 na Reward Star Talisman. Si Yang Yian ay hindi nakaramdam ng anumang puot mula sa taong ito, at hindi rin niya inaasahan na siya ang magkukusa na lumapit at kumustahin, lalo pa na siya ang magiging unang tao pagkatapos niya na maabot ang 6th Star Compass. Nakipag-alyansa siya kay Shenlong Yuming mula nang pumasok siya sa mundo ng mga Diyos, at maganda ang impresyon niya sa mga tao ng Shenlong. Nang makitang nagkusa ang kabilang partido na kumustahin, hindi siya ipokrito at binati ang pagbati, "Kumusta, Daoist fellow Haoran?" Si Shenlong Haoran ay isa rin na umabant sa ikatlong antas ng Hidaw noon, at itinuturing na isang malakas na tao dito. Siyempre, hindi niya babaliwali ng pagpapakita ng mabuting kalooban ni Shenlong Haoran. Ang Daoist fellow Yang ay talagang bata at promising. Akala ko ako ang unang taong makakarating sa Star Compass, ngunit hindi ko inaasahan na mas nauna pa pala ang Daoist fellow Yang. Siguradong matagal na niyang narating ang 6th Star Compass, di ba? Nagulat si Shenlong Haoran. Nagsanay siya ng mga espesyal na kasanayan, na may malaking epekto sa anumang ilusyon. Matapos malito sa ilusyon sa simula, hindi nagtagal ay napansin niya ito. Matapos gamitin ang lihim na pamamaraan, nagising siya mula sa ilusyon at mabilis na dumating. Akala niya siya ang unang taong sasakay sa ika-6 na Star Compass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maagang dumating si Yang Yiyu. Paanong hindi siya magugulat? Dapat mong malaman na ang ilusyon na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay ganap na kasakiman ng mga magsasaka. Ito ay napaka-target. Kahit na nagsanay siya ng mga espesyal na kasanayan, tumagal ng ilang oras upang makita ang ilusyon. Ang kanyang kultibasyon ay umabot sa ikatlong antas ng Hidaw, kaya nakaalis siya sa ilusyon. Paano si Yang Yiyu? Natural na nalaman niya ang sitwasyon ng batang ito sa pamamagitan ng kanyang mga nakababatang disipulo. Ang kanyang paglilinang ay isang makalangit na paraan lamang sa simula, ngunit ngayon ito ay ang pangalawang antas ng Hidaw. Kahit na ito ay ang pangalawang antas ng Hidaw, hindi ito dapat na napakabilis upang makita sa pamamagitan ng ilusyon at makalabas sa hadlang sa puso at sumakay sa ika-6 na Star Compass. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap niya, na talagang ikinagulat ni Shenlong Haoran. Noong una niyang nakilala si Yang Yiyu, hindi niya naisip na makipag-usap pa, ngunit ngayon alam niya na dapat niyang makipagkaibigan sa kanya. Napaka-espesyal ng batang ito. Ito ay nagkakahalaga ng pakikipagkaibigan. Bukod dito, alam niya na noong unang pumasok si Yang Yian sa God's Domain, nakatrabaho niya si Shenlong Yuming, isang ina po ng kanilang Shenlong clan. Sa pundasyong ito, hindi magiging mahirap na makipagkaibigan kay Yang Yian. Ano naman? Yang Yian. Bakit hindi nais na makahanap ng isa o dalawang makapangyarihang kaalyado dito? Ang mga sumusunod na antas ay nagiging mas mahirap, at ang paglilinang ng kaaway ay lumalakas at lumalakas. Kung mayroon siyang kakampi tulad ni Shenlong Haoran, magkakaroon siya ng kakampi na tutulong sa kanya dito. Tumawa siya at sinabing, swerte lang. Mahigit isang oras na ako dito. Nahulaan na ni Yang Yian kung ano ang iniisip ni Shenlong Haoran, kaya bakit hindi ipakita ang kanyang lakas ng kaunti. Siya. Mahigit isang oras na akong nandito, para lang sabihin kay Shenlong Haoran na mas maaga akong dumating kaysa sa iyo, at may kakayahan ako. Tamang-tama, nakita niya ang pagkibot ng bibig ni Shenlong Haoran. Ang mga kabataan ay kahanga-hanga, same time na bamantong hininga si Shenlong Haoran. Swerteng-swerte. Si Yang ay bihirang mahinhin, ngunit ang pagmamataas ay nasa kanyang mukha. Kasamang Daoist Yang, kilala ko ang aking pamangkin na si Shenlong Yuming, tama ba? Alam na tanong ni Shenlong Haoran. Alam ni Yang Yiyu na mayroon siyang paraan para maging malapit, ngunit iyon mismo ang gusto niya. Sabi niya, tama. Magkaalyado na kami simula nang pumasok kami sa mundo ng mga Diyos, pero nagkahiwalay kami ng maglaon. Kung ganoon, ikaw at ako ay dapat na maging mas malapit. Sabi ni Shenlong Haoran. Totoo iyon. Tumawa si Yang Yiyu. Pareho nilang naintindihan na ito ay upang maging mas malapit. Doon. Ay hindi na kailangang magsabi ng marami pa, ngunit hindi bababa sa mula ngayon, isang panandaliang mapagkaibigang relasyon ay maaaring mabuo. Gustong makita ni Shenlong Haoran mula kay Yang Yiyu kung ano ang kalagayan niya rito. Bakit napakadali na laging nauuna? Kung makakasama niya si Yang Yiyu, tiyak na magiging mas madali. At gusto rin ni Yang Yiyu na gumawa ng kakampi, para kung biglang gumawa ng gulo ang mga taga Julie Zhao, may katulong siya. Kaya silang dalawa ay naging panandaliang magkapanalig ng walang sinasabi. Tapos nagkwentuhan sila tungkol sa lahat.
Mabilis na lumipas ang oras sa oras na ito, at halos matapos ang 2 oras. Sa wakas, lumitaw ang pangatlong tao. Gaya ng inaasahan, ito ay katulad ng naisip ni Yang Yian. Ang pangatlong tao ay si Julie Zhao. Ang mga makakaalis sa ilusyon at mental na hadlang ay ang mga may mataas na paglilinang. Pagkatapos noon ay si Ji Wumeng. Pagkatapos ni Ji Wumeng ay ang malakas na tao ng angkan ng Chiyo. Sina Yang Yian at Shen Nung Haoran ay magkasamang tumayo. Matapos makita ang malakas na lalaki ng angkan ng Chiyo, nagtanong siya, Dao Yu Haoran, sino ang taong iyon? Alam din ni Shen Nung Haoran ang ibig sabihin ni Yang Yian. Gusto lang niyang malaman ang tungkol sa mga taong ito. Sinabi niya, ang pangalawang elder ng Chiyu clan, Chiyu Chan, ay ang pangalawang pinakamalakas na tao sa buong Chiyu clan. Habang nagsasalita siya, ang ika-6 na tao ay umakyat sa ika-6 na Star Compass. Si Yu Jukyo ng Radiant Heavens, ngunit si Yu Yun sa tabi niya ay nawala. Kilala ni Yang Yian ang taong ito. Ang ika-7 tao ay si Zhu Chu, ang matandang bastard, isang tao mula sa 33 Heavens Palace, at ang taong nakapasok sa ika-2 antas ng Hidaw noon. Ang ika-8 tao ay ang kahoy ng 5 elemento, isa sa 5 elemento ng sinaunang Celestial Clan. Ang ika-9 na tao ay ang tubig ng 5 elemento. Ang 2 pa sa 5 Elements Clan ay hindi nakikita. Hindi na kailangang sabihin, ang mga taong ito na hindi nakikita ay tiyak na nabigo na makatakas sa ilusyon at ipinatapon sa kawalan. Ang ika-10 tao ay isang malakas na tao mula sa Dusk Abyss. Sinabi ni Shen Nung Haoran, ang multo ng Yellow Soul Abyss, ang Tiangang, ay may maitim na kasanayan na hindi maarok at puno ng kakaiba. Bagamat siya ay nasa unang antas ng Hidaw, siya ang uri ng tao na hindi dapat magalit kung maaari. Pagkatapos, ipinakilala ito ng malakas na lalaking si Shen Nung Haoran mula sa Demon Realm bilang ang 6 na armadong demonyo na may 3 mata. Pagkatapos noon, ang 2 tao mula sa Ghost Realm at ang Ancient Witch Clan, bagamat pareho silang nasa unang antas ng Hidaw, ay hindi patay na mabubuting tao sa bibig ni Shen Nung Haoran. Sa ngayon, 13 tao ang dumating, halos isang tao mula sa bawat pangunahing puwersa. Mayroon lamang 5 pangunahing puwersa ng Celestial Clan at ang 5 elemento ng pamilya, na nawawala ang 3 pangunahing puwersa ng ginto, apoy at lupa. Malapit na matapos ang oras, ngunit hindi pa nakikita ni Yang Yiu sina Sister Mei at Xionghuan na dumating. Hindi ko maiwasang hindi mabalisa. Sa huling ilang minuto, sa wakas ay nagpakita si Sister Mei. Sinundan ni Xionghuan. Pagkalapit ng dalawa, nagmamadaling lumapit si Yang Yiu, kumusta ka? Ayos lang, medyo nakakapagod lang sa pag-iisip. Sabi ni Ate Mei. Mabuti naman. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiu. Nasaan si Duan Xingang at ang 3 pa? Hindi nakita ni Sister Mei si Lao Duan at ang 2 pa. Ipinadala ni Yang Yiu ang mensahe para sabihin sa 3 tao ang tungkol sa paggamit ng teleportation talisman, at tumango si Sister Mei na ito ay mabuti. Habang nagsasalita siya, may isa pang patuloy na umaakyat sa ika-6 na Star Compass, at sila ang malalakas na lalaki mula sa bawat pamilya. Siyempre, ang mga taong lumitaw sa dulo ay talagang pinatunayan na ang kanilang lakas at paglilinang ay medyo mahina. Sa orihinal, inakala ni Yang Yiu na ang lahat ng mga taong ito ay pumasok sa kawalan. Ngayon parang may lakas pa sila. 3 tao ang dumating sa huling sandali. Ngunit hindi na sila muling nagpakita, na nangangahulugan na 3 tao ang ipinatapon sa kawalan. Tapos na ang oras. Tumunog ang boses ng espiritong si Xingluo. Pagkatapos ay isang banal na liwanag ang kumislap sa harap ng ika-6 na Star Compass, at lumitaw ang isang bituin na kalsada. Sa pagkakataong ito, ang espiritong si Xingluo ay direktang nagsalita, ang gantimpala sa pagkakataong ito ay isang Star Talisman para sa bawat tao, na may iba't ibang katangian, bawat isa ay may sariling gamit. Ngayon, buksan ang ika-7 Star Compass Road, at ang tinukoy na oras ay 3 oras. Ang unang taong dumating sa ika-7 Star Compass ay gagantimpalaan. Ang iba ay hindi makakatanggap ng anumang gantimpala. Kung hindi ka makakarating sa loob ng tinukoy na oras, maaari ka ring sumuko. Sa pagkakataong ito, ang malamig na boses ng espiritong si Xingluo ay umalangaw sa buong mundo, at direktang inihayag ang pagsisimula ng ika-7 antas. Kabanata 3057 bawat isa ay naging maliit na grupo. Sa pagkakataong ito, ang tono ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay napakalamig at naiinip, na medyo masama kay Yang Yiu. Napaisip pa siya kung dahil ba sa paglabag niya sa rules. Ngunit hindi na ito mahalaga pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung tutuusin, ang Blood Baby ang may gawa nito, hindi siya. Kung talagang nagmamalasakit ang espiritu ng sandata na si Xingluo, matagal na niyang pinalayas ang dugong sanggol, ngunit hindi niya ginawa. Maaari lamang itong mga hulugan na ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay tahimik na kinilala ang pagkakaroon ng dugong sanggol, o ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay walang magawa sa dugong sanggol. Anyway, para sa kanya, buti na lang walang impact. Ang ika-7 antas ay binuksan sa sandaling ito ay sinabi, at sa pagkakataong ito ay pinalawig ng isa pang oras, mula sa nakaraang 2 oras ng ika-6 na antas hanggang 3 oras.
Inaasahan ko ang gantimpala ng ika-6 na antas, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay direktang ipahayag. Walang pagkakaiba sa pagitan ng una at pangalawang lugar. Lahat ay makakakuha ng Xingluo Talisman. Ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagsabi na ang bawat Xingluo Talisman ay may iba't ibang katangian, at tila ito ay random na itinalaga. Tungkol sa gantimpala para sa ika-7 antas, ito ay nabanggit sa pagkakataong ito, ngunit ang unang tao lamang na maabot ang ika-7 linya ng compass ang makakatanggap ng gantimpala. Kung ano ang gantimpala, hindi nabanggit. Ang kusa ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay umabot na sa sukdulan nito, ngunit lahat ay walang magawa. Walang paraan, dahil siya ay espiritu ng sandata. Kailangan lang gawin ng lahat ang kanyang inayos. Ngunit muli, ang mga gantimpala pagkatapos na makapasa sa bawat antas ay palaki ng palaki. At higit na inaabangan ito ng lahat. Halimbawa, ang gantimpala sa pag-abot sa ika-6 na linya ng compass sa pagkakataong ito, pagkatapos sabihin ito ng espiritu ng sandata na si Xingluo, nakita ng lahat ang isang kislap ng banal na liwanag sa harap ng kanilang mga mata, at lumitaw ang mga piraso ng anteng-anteng na hugis rhombus na may iba't ibang kulay, na kasing laki ng palad ng isang sanggol. Nang makita ni Yang Yian ang Star Talisman sa kanyang harapan, nagningning ang kanyang mga mata. Nalaman niya na ang tinatawag na Star Talisman ay talagang kapareho ng Dark Talisman sa kanyang kamay. Ang nasa harap niya ay purong ginto, kumikinang na may banal na liwanag, at may masalimuot at magagandang pattern dito. Sa sandaling iniunat ni Yang Yian ang kanyang kamay at hinawakan ito sa kanyang kamay, agad niyang naramdaman ng walang katulad na gininto ang kapangyarihan na nakapaloob dito. Ito ay ang chi ng ginto, ngunit ito ay hindi isang simpleng kapangyarihan ng chi. Ito ay mas katulad ng isang napakalakas na enerhiya ng espada, na nagbibigay sa kanya ng isang ilusyon na hanggat na isa-aktibo niya ang anteng-anteng na ito, maaari niyang basagin ang mundo. Ang pagsira sa mundo ay medyo exaggerated para kay Yang Yian, ngunit alam niya na ang gininto ang Star Talisman na ito ay talagang isang nakakasakit na sandata. Matapos itong ilagay, tumingin si Yang Yian kina Sister Mei at Xiong Huan. Ang Star Talisman sa kamay ni Sister Mei ay kapareho ng kulay sa kanya, ngunit ang mas malapitan na pagtingin ay makikita na ang mga pattern ay tila iba. Dahil dito, naisip ni Yang Yian na ito ay dapat ang parehong gintong Star Talisman, ngunit ang mga gamit ay palaging naiiba. Hawak ni Xiong Huan ang isang malagatas na puting Xingluo Talisman. Ngumiti si Yang Yian at nagtanong, Huaner, nararamdaman mo ba ang katangian? Tumango si Xiong Huan at sinabi, Brother Yun, ito ay isang Wind Attribute Talisman. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, ang Wind Attribute ay tamang-tama para sa iyo na gamitin para makabawi sa bilis, na napakahusay. Habang nagsasalita, tinitingnan ni Yang Yian ang mga anteng-anteng ng ibang tao, na makulay at may iba't ibang katangian. Ang Xingluo Talisman ay kapareho ng maitim na anteng-anteng sa kanyang kamay, ngunit naramdaman ni Yang Yian na ang bagay na ito ay tila mas mataas kaysa sa maitim na anteng-anteng na nakuha niya. Dapat itong isang anteng-anteng na pinino ng banal na Dao, ngunit ang pangalan ay Xingluo Talisman. Hindi ko alam kung iyon ba ang pangalang tinawag ng espiritong Xingluo. Anyway, lahat ng nakatugon sa mga kondisyon ay nakakuha ng isa. Sa pagtingin sa Xingluo Talisman sa kamay ng lahat, si Yang Yian ay may ideya, iyon ay, upang i-highlight ang mga anteng-anteng sa kanilang mga kamay. Ang mga anteng-anteng na ito ay talagang isang malaking kapalaran. Siyempre, isip lang. Ang pag-agaw sa oras na ito ay panliligaw sa kamatayan. Inalis ni Yang Yiu ang kanyang masamang pag-iisip, seryosong tumingin kina Sister Mei at Xiong Huan at sinabing, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ang mga talukap ni Sister Mei ay kumaibot, at tumingin siya kay Yang Yiu ng malalim at sinabing, gusto mo bang sumuko na tayo? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yang Yiu. Matalino pa rin si Ate Mei. She smiled awkwardly and nodded, pero hindi masyadong nagpaliwanag. Sinabi lang niya, iginagalang ko ang iyong pinili. Inilibot ni Sister Mei ang kanyang mga mata kay Yang Yiu at sinabing, alam kong nag-aalala ka sa amin, ngunit huwag mong kalimutan na nasa ikalawang antas din ako ng hidaw, katulad mo. Paano ba naman ito, hayaan mo na si Huaner na lumabas, maaari pa rin kitang tulungan ng kaunti kung mananatili ako. Na-offend mo ang napakaraming tao, na nakakaalam kung ano ang susunod na sitwasyon sa akin, at hindi ko na mararamdaman ang pag-alis mo. Alam ni Yang Yiu na si Sister Mei ay isang tao na may sariling opinyon, at naiintindihan din niya na kapag nakapagdesisyon na siya, hindi na niya ito babaguhin. Ngumiti siya ng mapait, tumingin kay Xiong Huan at sinabing, Huaner, gamitin mo ang teleportation order para umalis dito. Pagkatapos mong lumabas, hanapin si Lao Duan at ang iba pa. Pwede mo kaming hintayin sa labas, okay? Ako, okay. Medyo naagrabyado si Xiong Huan, ngunit hindi siya tanga. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay isang antas na mas mababa kaysa kina Yang Yiu at Sister Mei. Siya ay nasa unang antas ng hidaw. Alam niyang kapag nagpatuloy siya, baka hindi na siya makatulong. Kahit na hindi niya kailangan ng tulong, kung mayroon siyang anumang problema, tiyak na aalagaan siya ni Yang Yiu. Sa halip, naging pabigat siya kina Yang Yiu at Sister Mei. Kahit na gusto niyang makasama si Yang Yiu, matino siya at tumango bilang pagsang-ayon.
Pagkatapos ay kinuha ni Xionghuan ang teleportation order at direktang umalis sa mundo ng Void Emperor Plate. Ngumiti sa isa't isa sina Yang Yiyu at Sister Mei, magkahawak kamay at sinabing, "Let's go, with." Ang parehong paglilinang at ang parehong puso bilang isang mag-asawa, sila ay naglalakad ng magkatabi sa daan patungo sa 7-star compass. Medyo gamaan ang pakiramdam ng dalawa. Tulad ni Xionghuan, 3 pang tao mula sa parehong puwersa ang gumamit ng teleportation order para umalis. Para sa mga umalis, hindi sila masyadong kumpiyansa sa susunod na landas, na kinakailangan din ng kanilang mga kapwa-alagad, ngunit marami silang natamo sa pamamagitan ng pag-abot sa ika-6 na star compass. Bukod dito, kung mas malayo ang daan, mas magiging mahirap ito. Alam ng lahat na ang susunod na 3 antas ay magiging isang labanang nagbabanta sa buhay, kaya mas mabuting umalis. Sa ngayon, maliban kina Yang Yiyu at Sister Mei, mayroong 12 tao mula sa ibang puwersa. Kinakatawan ng 12 pangunahing puwersa. Binuksan ang daan patungo sa ika-7 star compass. Katatapos lang tumuntong ni Yang Yiyu at Sister Mei sa Xingluo Road nang may boses sa likuran nila, "Dao Yuyang, pwede ka bang sumama sa amin mamaya?" Lumingon si Yang Yiyu at nakita si Shen Nonghaoran. Ngumiti siya at sinabing, "Syempre, isang karangalan para kay Yang na sumama kay Dao Yuhaoran. Dao Yuyu, pwede ka bang sumama sa amin?" Tapos lumapit si Yujuk. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yiyu sa paligid at nakitang may 14 na tao sa kabuuan, kasama siya at si Sister Mei, ngunit nahahati na sila sa ilang grupo ng 3 o 2. Ang bawat isa ay tila may tacit na pag-unawa at nakumpleto ang isang kombinasyon upang bumuo ng isang maliit na grupo. Yang Yiyu ay medyo nag-aalinlangan tungkol kay Yujuk. Sinulyapan niya si Shen Nonghaoran, at tumanggo ang huli. Pagkatapos ay ngumiti si Yang Yiyu at sinabi, "Si Dao Yuyu ay malugod na sumama sa amin." Kabanata 3058 may humaharang sa daan. Bagamat nakausap na siya noon ni Yujuk at nagpahayag ng pagkakaibigan, sa puso ni Yang Yian, si Yujuk ay palaging isa sa mga big boss ng Bright Heavens, at marami siyang napatay na mga disipulo ng Bright Heavens, kaya hindi maiwasang matakot siya. Tumingin siya kay Shen Nonghaoran at pinadalhan siya ni Shen Nonghaoran ng mensahe, "Si Yujuk ay isang matuwid na tao, maaari kang sumali pansamantala." Kaya't tinanggap ni Yang Yian si Yujuk na sumali sa kanilang maliit na grupo. Sa pagkakataong ito, bumuo siya ng pansamantalang pangkat kasama sina Sister Mei, Shen Nonghaoran, at Yujuk. Ang iba pang 10 tao ay nahahati sa 3 grupo, kabilang ang 5 elemento ng kahoy at tubig, 1 tao mula sa Ghost World, at 1 tao mula sa sinaunang Witch Clan, na may 4 na tao sa isang grupo. Pagkatapos ay naroon sina Julie Zha, Xiu Chan mula sa angkan ng Qiu, at Shu Chu mula sa 33 Heavens Palace sa isang grupo. Sa wakas, naroon ang Yellow Abyss Ghost Tiang ang napinamumunuan ni Ji Wumeng at ang 6 na armadong 3 mata na demonyo mula sa Demon God Domain bilang isang ninuno. Sa ganitong paraan, hinati sila sa 4 na maliliit na grupo at sunod-sunod na tumuntong sa kalsada patungo sa ika-7 star compass. Hiniling ni Yang Yian ang iba pang 3 grupo na magsimula, at pagkatapos ay sinenyasan niya si Shen Nonghaoran na manguna. Hindi nakikita, hiniling ni Yang Yian kay Shen Nonghaoran na maging pinuno ng kanilang grupo. Ngunit ngumiti si Shen Nonghaoran at sinabi, "Kam ang Dawist Yang, hindi mo kailangang maging magalang. Pumunta ako rito para sa iyo. Hayaang mamuno ang kadawist Yang sa ating grupo. Ang kapwa Dawist na si Yu ay walang anumang pagtutol. Natural lang iyan. Gaya nga ng kasabihan, hindi mabubuhay ang ahas ng walang ulo. Kadawist Yang, huwag kang maging magalang. Ang ika-7 antas ng Avenue ay tiyak na mahirap. Ang kapwa Dawist Yang ay palaging nauuna. Pinakamabuting pangunahan mo ang lahat." Sinulyapan ni Yujuk ang dugong sanggol na nakahiga sa likod ng leeg ni Yang Yian habang nagsasalita. Nakinig si Yang Yian sa magagandang salita ng 2 tao, at naisip niya sa kanyang sarili, "Old Fox, hindi mo ba nakita na nasa akin ang tao at gusto mong samantalahin ako?" Wala siyang pakialam dito. Walang nakakaalam kung ano ang magiging pakiramdam kung talagang maabot ang Xingluo Dao. Anyway, ang unang lugar lang ang makakakuha ng reward sa pagkakataong ito. Kung mayroon man, ang taong ito ay maaari lamang maging ang kanyang sarili. Kapag nahaharap sa mga hadlang, ang bawat isa ay dapat umasa sa kanilang sariling kakayahan. Alam ko rin na ang 2 matandang fox na ito ay nais lamang na pagmasdan ang mga espesyal na katangian ng sanggol na may dugo, at maaaring hindi talaga nila gustong makipag-alyansa sa akin. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang pagbuo ng isang alyansa ng koponan. Iba-iba ang mga hadlang sa bawat avenue. Sa tingin ko hindi na ito magiging madali sa pagkakataong ito. Nang manguna si Yang Yiyu at tumungo sa Xingluo Road, walang hadlang sa ilusyon tulad ng sakam na karakter noon. Ito ay kalmado. Ito ay talagang naging medyo hindi komportable sa kanya. "Ayos lang," sabi ni Yang Yiyu kay Sister Mei. Medyo natarante rin sina Shen Nonghaoran at Yujuk sa likuran niya. Bakit hindi sila gumalaw? At paano naman ang iba? Bagamat naglakad sila sa harapan, naging maingat din sila at hindi kalayuan sa kanila. Tila natakot ang lahat sa ilusyon kanina, at walang sumugod. Matapos maramdaman ito saglit, hinawakan ni Yang Yiyu ang kamay ni Sister Mei at humakbang pasulong.
Para naman kay Shenlong Hauran at Yujuk sa likuran niya, nag-alinlangan sila matapos makitang bumilis si Yang Yiyo. Medyo natulala ba ang batang ito? Hindi ba pwedeng magdahan-dahan ka? Kung napakabilis mong maglakad, paano kung may mangyari na hindi mo inaasahan? Bagamat pinag-isipan nila ito, sinundan pa rin siya ng dalawa, dahil nahulaan nila na ang dugong sanggol kay Yang Yiyan ay isang anomalya. Sa pag-aakalang si Yang Yiyan ang palaging mauuna, malamang na may kaugnayan ito sa dugong sanggol. Dahil naglakas loob si Yang Yiyan na hamarang sa daan, wala silang dapat ikatakot. Si Yang Yiyan ay naglakad pasulong, ngunit si Julicia, na nasa harapan na nila, ay sadyang bumagal para makadaan si Yang Yiyan. Kitang-kita ang kahulugan, gusto nilang subukan ni Yang Yiyan ang tubig sa harapan. Isang grupo ng mga lumang fox. Bumulong si Yang Yiyan, hindi pinapansin ang mga taong ito, at hindi pa rin tumitigil. Maya-maya ay naglakad na siya sa harapan kasama si Mei Jie sa kamay. Sina Shenlong Hauran at Yujuk, ang dalawang matandang fox, ay nasa likod nila ng 10 metro, at palagi silang naglalayong ganito. Ngunit ang kakaiba ay lumakad si Yang Yiyan ng libu-libong metro nang walang naririnig, at walang hadlang sa Xingluo Road hanggang ngayon. Ngunit habang mas nangyari ito, mas lalong hindi mapalagay si Yang Yiyan. Nakaramdam siya ng kalmado bago ang bagyo. Maayos na ngayon, ngunit kung lumitaw ang sagabal sa ibang pagkakataon, magkakaroon ng bagyo. Gayunpaman, naglakad si Yang Yiyan ng 1 oras nang walang anumang abala. Hindi lang siya, lahat nakaramdam ng pagkabalisa. Ano ang nangyayari? Wala bang sagabal sa kalsadang ito? Imposible. Kung walang sagabal, bakit ibinalita ng espiritong si Xingluo na ang oras ay pinahaba ng 1 oras? Ang 3 oras ay mas mahaba kaysa sa dati, na nangangahulugan na ang daan patungo sa ika-7 star compass ay dapat na mas mahirap. Paanong walang paggalaw? Ito ay ganap na abnormal. Habang nangyayari ito, mas maraming tao ang nang-ahas na huwag pabilisin. Maging sina Shenlong Hauran at Yujuk, na sumusunod sa likod ni Yang Yiyo, ay bumagal. Sinusundan nila sina Yang Yiyo at Sister Mei ng 10 metro sa likuran, ngunit ngayon ay palayo na sila ng palayo, nananatili ng mahigit 100 metro ang layo. Natatakot sila na baka may mangyari at hindi sila makapag-react in time. Yanzi, dapat ba tayong magdahan-dahan? Hindi sigurado si Ate Mei. Tumingin si Yang Yiyo sa likuran niya, pagkatapos ay sa walang katapusang Xingluo Road na nasa harapan niya, at ang maingat na tingin ng isang grupo ng mga Hidaw Master sa likod niya, at biglang tumawa, hindi mahalaga. Kung takot kang mamatay sa hindi kilalang daan, anong klaseng master ang pinagsasabi mo? At saka, papunta lang tayo sa ika-7 Xingluo Road. Hindi natin alam kung ano ang ika-7 daan, at kung ano ang dahilan natin ngayon, at hindi natin alam kung ano ang dahilan. Huwag nating pansinin ang mga ito at magpatuloy. Okay, makikinig ako sa iyo. Sama-sama tayong lalagpasan ang anumang paghihirap. Sabi ni Ate Mei na may matalim na tingin. Fair na. Sa pagkakataong ito, ang bilis ni Yang Yiyo ay lalo pang lumakas, at hindi nagtagal ay iniwan niya ang mga tao sa likuran niya. Nang tumakbo siya kasama si Sister Mei sa loob ng 1 pang oras, biglang sinabi ng Blood Baby, Tatay, may humaharang sa daan sa unahan. Nang marinig ang boses ng dugong sanggol, tumigil kaagad si Yang Yiyan. Ang 2 oras na katahimikan ay lubos na nagpapahinga sa kanyang pagbabantay. Ipinagpalagay pa niya na ang sagabal ng Spirit Star sa kalsadang ito ay maaaring direktang ilagay sa ika-7 star compass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng Blood Baby na may humaharang sa daan. Pero, wala siyang nakitang tao. Tuwid na linya ang daan sa harapan niya. Nakikita niya ang daan-daang metro ang layo sa isang sulyap, ngunit walang tao. Gayunpaman, alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang Blood Baby. Pagkatapos huminto, tinanong niya, Dower, nakikita mo ba kung nasaan ito? Itay, hindi ito nakikita ni Dower. Ito ay isang pakiramdam. May mapanganib na hininga. Hindi ito gusto ni Dower. Nagsalita ang dugong sanggol sa boses ng sanggol. Nang marinig ito sa mga tainga ni Yang Yiyan, tumalon ang kanyang puso. Hindi ito nakikita ng dugong sanggol, ngunit naramdaman lamang ito. May delikadong hininga rin daw. Pagkatapos, ano ang humaharang sa harapan? Kabanata 359, ang kapangyarihan ng Star Talisman. Naramdaman lamang ng Blood Infant ang hininga, ngunit hindi maramdaman ang tiyak na lokasyon, at hindi alam kung tao ba ito o multo sa harapan. Ito ay medyo nakakalito. Gaano kalamang na mararamdaman ito ni Dower? Tanong ni Yang Yiyu pagkatapos mag-isip tungkol dito. Si tatay ay may higit sa isa, ngunit kailangan nating lumapit para malaman ang eksaktong numero. Sagot ng Blood Infant. Ano ang dapat gawin ni Yanzi? Tanong ni Ate Mei. Napabuntong hininga si Yang Yiyu at sinabing, sa pagkakataong ito, medyo magulo na talaga. Hindi katakataka na 2 oras na tayong naglalakad dito nang walang kahirap-hirap. Dito pala sila naghihintay. Ngayon ay wala nang mabisang paraan. Mapipilitan lang tayong dumaan. Mukhang kailangan nating dumaan sa antas na ito. Kung gayon, subukan natin ito. Sabi ni Ate Mei. Well, iyon lang ang paraan. Tumanggo si Yang Yiyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyo sa Blood Infant, Dower, sa pagkakataong ito ay nakasalalay sa iyo.
Pumunta tayo at sabihin sa amin ang lokasyon ng hininga na nararamdaman mo hanggat maaari. Well, huwag kang mag-alala, tatay, hahanapin sila ni Daoer. Sabi ng Blood Infant sa boses ng sanggol. Tumango si Yang Yiyu kay Sister May at sinabing, tara na at subukan muna. Hindi ko alam kung anong multo ang humaharang sa daan. Dahan-daang naglakad pasulong ang dalawa. Ang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng banal na liwanag, at tinawag niya ang Xuanhuangyin niyang umbrella. Sa ilalim ng paghihimok, ang banal na liwanag ng Xuanhuangyin niyang umbrella ay malakas, na sumasakop sa kanilang tatlo sa berde at dilaw na chi. Ito ay laging mas nakakapanatag na magkaroon ng depensa. Bagamat hindi mo talaga makita kung ano ito, ang Xuanhuangyin niyang umbrella ay isang sagradong sandata na kayang ipagtanggol sa lahat ng direksyon, at maaari itong palaging magdulot ng proteksyon. Kung hindi ito gumana, mayroon pa ring Chaos Bell. Kung sapat ang depensa, walang magiging problema. Ang dahilan kung bakit hindi sigurado ang dalawang tao ay hindi nila alam kung ito ay isang buhay na bagay o isang patay na bagay na nakaharang sa daan. Kung hindi ito maramdaman ng dugong sanggol, sila ni Sister May ay hindi magkakaroon ng anumang pakiramdam. Ngayon ay maaari lamang silang magpatuloy at subukan ang lalim. Lumipas ang 2 oras, at ang 1/3 ng oras ay nawala. May natitira pang 3 katlo. Hindi ko alam kung sapat na. Hindi talaga ako makasigurado. Kung ito ay naiiba sa oras na ito, magkakaroon ng parusa, at sinabi ni Kikiling Xinglo noon na ang parusa sa pagkakataong ito ay parusang kulog. Si Yang Yian ay talagang medyo natakot tungkol dito. Sa ngayon, ang Blood Infant lang ang nakakaramdam na may nasa harapan niya na may delikadong aura. Binitawan na niya ang kanyang isip para maramdaman ito, ngunit wala man lang perception. Ito ay maaari lamang mga hulugan na ang hindi kilalang bagay sa harap niya ay talagang isang hindi inaasahang pag-iral. Oo nga, nang lumakad sila ni Sister May ng 30 metro, biglang sumigaw si Xiaoyan, nasa kaliwa mo si tatay, mag-ingat ka. Si Yang Yiyo ay palaging nasa estado ng tensyon. Nang marinig ang paalala ng Blood Infant, agad niyang hinayla si Sister May para umiwas sa kanan. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang eksena. Boom! Sa orihinal, pinaalalahanan siya ng Blood Infant sa kaliwa, at agad niyang hinayla si Sister May para umiwas sa kanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nataman siya ng kung anong puwersa sa kanan ng walang anumang babala. Ang Xuanhuangyin niyang umbrella ay kumikinang ng maliwanag. Naramdaman ni Yang Yiyo ang biglaang paglubog, na parabang isang bundok ang tumama sa Xuanhuangyin niyang umbrella, na nagpagulo sa kanyang panloob na dugo. Lumaliko si Xuanhuang, bumangon si Yin at Yang, umalis ka. Si Yang Yiyo ay umungal at pinaandar ang Xuanhuangyin niyang umbrella. Ang sagradong sandata na ito ay hindi lamang para sa pagtatanggol, kundi pati na rin sa pag-atake. Biglang, ang dalawang enerhiya ng berde at dilaw, isang positibo at isang negatibo, ay sumabog sa anyo ng Yin at Yang, na kumakalat na parang mga alon ng enerhiya. Boom boom boom. Sunod-sunod na mga mapurol na dagandong. Parang may laban. Tatay, kaliwa, kaliwa. Muling tumunog ang nag-aalalang boses ng dugong sanggol. Sa pagkakataong ito ay malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang hininga ng ikatlong tiya na nagmumula sa kaliwa. Hinayla niya si Sister May at humakbang ng 3 talampakan ng layo. Buzz buzz buzz. 3 hagong natunog sa orihinal na lugar na halos dumaan sa kanila. 2 nagmumula sa harapan. Babala ng dugong sanggol. Patuloy na pinagpapawisan ang noo ni Yang Yiyo. Ginamit ni Sister May ang Star Luo Talisman sa pag-counterattack, na masyadong pasibo. Malakas na sabi ni Yang Yiyo kay Sister May. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nasira siya sa isang pagkubkob. May mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon, at walang paraan upang maiwasan ito. Mas mabuting subukan at tingnan kung kaya niyang lumaban. Lahat sila ay may Star Luo Talisman sa kanilang mga kamay, at silang lahat ay may gold-attributed Star Luo Talismans na may malakas na attack power. Ang pag-atake ng Xuanhuangyin at Yang umbrella lamang ay malayo sa sapat, at ang depensa ay halos hindi na makayanan. Sa kasong ito, ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa. Dahil nakapasok na tayo sa isang hindi nakikitang pagkubkob, maaari lamang tayong sumulong ng buong tapang at lumaban sa ating paraan. Kapag naabot natin ang ika-7 Star Compass, maaari tayong maging ligtas. Okay. Tugon ni Sister May at inilabas ang Star Compass Talisman. Sa sumunod na sandali, pinaandar nilang dalawa ang Star Compass Talisman sa harapan nila. Boom! Tumaas ang 2 dagandong. Ang Star Talisman sa mga kamay ni Yang Yian at Sister May ay sumambulat ng maningning na gininto ang liwanag, ngunit bawat isa sa kanila ay may 9 na inscription na bumungad na parang ginto at makinang na mga palaso. Buzz! Sa ilalim ng dagandong. Sumambulat ang 18 gintong inscribed na mga espada. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Yang Yian na saan man dumaan ang mga inscription, may mga palatandaan ng pagbaluktot sa espasyo. Ngunit sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Star Talisman na isinaaktibo nila ni Sister May ay isang matalas na espada na tumagos sa lahat. Saan man ito dumaan, ang espasyo ay nabaluktot at umabant ito ng 100 metro bago naglaho. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na natahimik ang buong mundo. Pare, parang hindi ko nararamdaman. Muling tumunog ang boses ng dugong sanggol. Ho!
Pinagpapawisan ang noo ni Yang Yian. Matapos marinig ang boses ng dugong sanggol, bumuga siya ng maputik na hangin. Sa pagkakataong ito, ang pag-activate ng Star Talisman ay halos naubos ang halos lahat ng kanyang lakas. Medyo nanghina siya at nanginginig ang buong katawan niya. Sister Mei, magpatuloy tayo sa unahan. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, ang kapangyarihan ng Star Luo Talisman ay direktang sumulong ng 100 metro at nawala. Sa tingin ko ay ligtas tayo sa loob ng 100 metro. Sabi ni Yang Yiyo. Okay, parang feeling ko malaki ang pinagbago ng aura sa paligid natin. Namutla ang mukha ni Ate Mei. Hindi nakikitang mga kaaway. Let alone other things, sobrang taas ng pressure sa puso ko. Saglit lang ay napaisip na silang dalawa. Ngayon ay hindi ako nang ahas na huminto, walang nakakaalam kung makakalabas ako sa susunod na sandali. Hinimok ni Yang Yiyo ang Xuanhuangyin niyang umbrella at Sister Mei na sumulong ng hakbang-hakbang. Nang maglakad ng 100 metro, huminto si Yang Yiyo, hindi nang ahas na sumulong, at tinanong ang dugong sanggol, nararamdaman pa ba ito ni Dowager ngayon? Pwede naman si Dad, pero ngayon pakiramdam ko mas malayo sila sa atin. Sabi ng Blood Baby. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, magandang balita ito. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Sister Mei. Matapos maglakad ng halos 10 minuto, pagkatapos ng 1,000 metro, sinabi ng dugong sanggol, narito si tatay. Nagmamadaling tumigil si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Yanze, parang nakita ko na ang ikapitong star compass. Sabi ni Ate Mei sa sandaling ito. Tumangala si Yang Yian at nakitang ito nga ang 7th star compass. Agad siyang nabigla. Hindi kalayuan ang 7th star compass, mga 500 metro ang layo. Hanggat makakahawak sila ng 500 metro, ligtas sila. Kabanata 3,600 hindi kita hahayaang gumawa ng anuman. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ang huling 500 metro ay hindi ganoon kadali. May darating. Sabi ni Ate Mei. Sa oras na ito, alam din ni Yang Yian na may paparating sa likuran nila. Hindi ba sila Julie Zha, Ji Wumeng, Yu Juk, Shen Nong Haoran at iba pa? Ang mga matandang bastos na ito, na sumusunod sa amin upang samantalahin, talagang kumita sila. Nagmura si Yang Yian. Unlike what he imagined, parang naglaho ang invisible obstacles pagkatapos nilang mag-away ni Sister Mei kanina, kaya walang kahirap-hirap na naabutan ni Julie Zha at ng iba pa. Ito ang tinatawag na picking peaches. Galit na galit si Yang Yian. Ngunit walang paraan. Ang mga hindi kilalang humaharang sa kalsada ay hindi walang katapusan. Matapos ma-flat nila ni Sister Mei ay parang hindi na sila nagpakita. Hindi tayo kikilos, huminto ka lang dito, gusto kong makita kung makakadaan ba itong mga matandang bastos na ito. Galit na sabi ni Yang Yian. Ang huling 500 metro ni Yanzi ay ang finish line. Kung titigil tayo ngayon, pipili ba talaga sila ng mga peach? Nakasimangot na sabi ni Ate Mei. Huwag mag-alala, sa palagay ko ay hindi magiging madali ang huling 500 metro. Sabi ni Yang Yian. Kung gayon makikinig ako sa iyo, kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Tumango si Ate Mei. Bamulong si Yang Yian kay Xiaoying, Dowager, bantayan mo kaming mabuti at magpahinga dito sandali. Kung may anumang paggalaw sa unahan, paalalahanan kami. Well, Dad, huwag kang mag-alala, alam ni Dowager. Hindi gumagalaw ang delikadong aura sa unahan. 30 metro lang ang layo nito sa atin. Sabi ni Xiaoying. Dowager, magpakabait ka. Habang nagsasalita, si Julicia at ang iba pa ay umabot na sa 10 metro sa kanilang harapan, ngunit tumigil din sila. Humph! Malamig na bamantong hininga si Yang Yian. Sa oras na ito, pinaikit ni Julicia ang kanyang mga mata at tinitigan si Yang Yian at sinabing, anak, pumunta ka para buksan ang daan. Sa oras na ito, naisip ni Yang Yian na may mali sa kanyang tenga. Anong sabi mo? Tinitigan ni Yang Yian si Julicia. Hinihiling kong buksan mo ang daan. Sabi ni Julicia ng salita. Hahaha, tumawa ng malakas si Yang Yian. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing nakapatay, sino sa palagay mo para utusan ako? Maaari kitang patayin ngayon. Nang magsalita si Julicia, maraming tao ang lumapit. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo. Ang mga taong ito ay dapat na sumang-ayon na hayaan siyang alisin ang mga hadlang upang maaari silang mamitis ng mga may lakotan sa likod niya. Haha, pareho kayo ng ibig sabihin, tama ba? Ngumisi si Yang Yiyo at tumingin sa paligid sa lahat, kasama sina Shen Nong Haoran at Yu Juk. Nang magtama ang tingin ng dalawa, ngumiti sila ng alanganin at nag-iwas ng tingin. Sa katunayan, silang lahat, sa pangunguna ni Julicia, ay umabot sa isang pinagkasunduan na dapat pumunta si Yang Yiyo sa unahan upang i-clear ang mga hadlang, habang sila ay nakasakay sa Star Compass ng ligtas. Walang paraan. Nakita ng lahat si Yang Yiyo na madaling nanalo sa unang pwesto ng paulit-ulit, at ang pagkakaroon ng Blood Baby sa tabi ni Yang Yiyo ay naghinala sa lahat na malamang na ginagamit ni Yang Yiyo ang espesyal na kapangyarihan ng Blood Baby para maging napakadali sa bawat antas. Sa sandaling ito, nahaharap sila sa hindi nakikitang mga hadlang sa Xingluo Road na ito. Sinundan nila si Yang Yiyo at nakita nila ito. Walang nakatitiyak. Mas mainam na hayaang magpatuloy si Yang Yiyo. Sumunod sila sa likod para mamitas ng mga peach. Kung ito ay sa huling sandali, maaari silang makipagkompetensya para sa unang lugar.
Mayroon lamang isang gantimpala para sa ikapitong Star Compass. Ayon kay Julie Zha, hindi dapat si Yang Yiu. Mas madaling patayin si Yang Yiu sa pagsisikap ng lahat. Anyway, si Yang Yiu ay may mga hinaing sa marami sa mga kapangyarihan na naruroon. Masasabing magkaaway silang lahat. Masyadong mabilis ang pagsasanay ni Yang Yiu. Kapag ang batang ito ay patuloy na lumaki, siya ay magiging isang malaking pag-aalala para sa lahat sa hinaharap. Ito ay mas mabuti. Para pilitin si Yang Yiu na tapukan ang minahan. Kung ayaw niya, lahat ay magsasama-sama at madali siyang papatayin. Ngumisi si Yang Yiu. Ang galing talaga nitong mga matandang immortal. Gusto nilang pilitin siyang tumapak sa minahan at mamitas ng mga may lekotan. Hindi pwede. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na nakuha ko ang unang pwesto sa 7th Star Compass. Masyado kang nag-iisip kung gusto mo akong maging stepping stone. Tumayo si Yang Yiu at nagsalita, hawak ang gininto ang Star Luo Talisman sa kanyang kamay, at pinaandar ang mahiwagang yinyang umbrella, na gumawa ng desperado na poster. Gusto mo akong pilitin. Pagkatapos ay subukan ito, maganda ba na marami kang tao? Hawak din ni Sister May ang Star Luo Talisman at tumabi kay Yang Yiu. Nakakadiri talaga ang mga mukha ng mga taong ito. Sina Yang Yiu at Sister May ay parehong nasa ikalawang antas ng hidaw, habang si Julie Zhao at iba pa ay tatlo sa ikatlong antas ng hidaw, at ang iba ay halos nasa ikalawang antas, na may malakas na lakas. Ngunit sa sandaling lumaban ng gusto si Yang Yiu, kahit na mapatay nila si Yang Yiu sa huli, tiyak na hindi sila makakatakas, at maaaring kailanganin nilang sisihin ang dalawang tao. Bukod pa rito, parehong nasa kamay ni Yang Yiu at Sister May ang Star Luo Talisman, at alam ng lahat kung gaano kalakas ang bagay na ito. Ang pagkakaiba sa paglilinang ay talagang hindi ganoon kalaki, ito ay isang maliit na pagkakaiba sa lupain. Kung ito ay isang malaking pagkakaiba, tiyak na matatapos sina Yang Yiu at Sister May. Ito ay nangyari na isang maliit na kaharian. Ilang saglit pa ay nasa isang pagkapatas ang magkabilang panig. Sa katunayan, lahat ng mga taong ito ay may sariling lihim na motibo at hindi tunay na nagkakaisa. Kung mag-aaway sila, imposible. Ahem. Umubo si Shen Nung Haoran at sinabing, come ang dawis Julie, come ang dawis Tiang, lahat tayo ay nasa iisang landas ngayon, bakit kailangan nating gawin ito? Nauubos na ang oras, humanap tayo ng paraan upang makasakay sa 7th Star Compass sa lalong madaling panahon. Talagang hindi matalino para sa atin na lumaban ngayon. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso. Nagbaba siya ng tingin kay Shen Nung Haoran mula ngayon. Hindi ba't gusto rin ng matandang ito na sumugod siya sa harapan? Hindi ko ibibigay ang gusto mo. Para naman kay Julie Zha, nakikita niya sa sandaling ito na si Yang Yiu ay talagang matapang na lumaban, at sa pagkakaroon ng Blood Infant, talagang natatakot siya. At sa oras na ito, nakikita niya na hindi lahat ng tao sa paligid niya ay talagang sasama sa kanya sa pagpilit kay Yang Yiu. Kaya, ayaw niyang gawin iyon. Ito. Gaya nga ng sinabi ni Shen Nung Haoran, hindi pa sila nakakapasok sa 7th Star Compass, at hindi marunong makipag-away kay Yang Yiu ngayon. Bumantong hininga siya sa kanyang puso at pinakawalan kapansamantala. Matapos ang mahigit 10 minutong pagkapatas, ayaw nang maghintay pa ni Julie Zha, dahil malapit na matapos ang oras. Ilang minuto na lang ang natitira, at kung hindi niya maabot ang ikapitong Star Compass sa loob ng tinukoy na oras, siya ay parurusahan ng kulog. Ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas ng isang antas, at itinuring niya ang kanyang sarili na isang malakas na tao kahit na sa lahat ng mga tao sa madla. Baka lumaban siya at mag-isa. Hindi siya mapipilit ni Yang Yiu. Sa pag-iisip nito, si Julie Zha ay sumulong, at uusad na sana. Ito ay 500 metro lamang, at dapat niyang hawakan ang ikapitong Star Compass sa kabila ng mga paghihirap. Gayunpaman. Sa sumunod na sandali, hindi inaasahan ni Julie Zha na kumislap si Yang Yiu at hinaranggan siya sa kanyang harapan. Ano ang gagawin mo, anak? Galit na galit si Julie Zha. Haha, nakaharang ka sa daan. Malinaw na ayaw ni Yang Yiu na pumasa si Julie Zha, o ayaw niyang may makapasa. Paanong napakadaling hayaan kang pumasa kung pinilit mo siya noon? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Umalis ka. Sabi ni Julie Zha sa malalim na boses, tinitigan si Yang Yiu gamit ang isang pares ng matandang mata na parang kutsilyo. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, ano ang magagawa mo kung hindi kita papayagang makapasa? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.